Mga kwentong maghahati ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Sa programang Bidang Atletang Pilipino, ito ang Deezer HTV Match Point. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. Deezer HTV Match Point. Ngayong araw makakasama natin ang Best Libero sa 2026 Spikers Turf Open Conference. Welcome back to the show, Vince Lorenzo. Thank you po. Mag-hi ka muna sa ating viewers. Hello po sa inyo. Vince, coming off your Best Libero Award sa Spikers Turf, anong nararamdaman mo ngayon na na-recognize na naman yung performance mo? Well, una sa lahat, sobrang saya. Kasi kahit na maraming nangyari, talagang nag-show up and nagtuloy-tuloy lang talaga ako sa kung anong trabaho ko talaga sa volleyball. Kumbaga naging consistent ka talaga sa kahit anong team. Yes, parang hindi ako tumigil na lang siguro. Parang hindi ko hinayaan na yung mga challenges na nangyari sa amin is maging hindrance sa kung anong ipe-perform ko this Spikers Turf. Ito, Vince, aside from ang daming nangyari, ang dami din talagang magagaling na libero dito sa Pilipinas and of course dun sa Spikers Turf. Pero sa tingin mo, what makes you stand out this season? Well, for me, ang ginawa ko lang naman is parang yung pagiging consistent ko sa loob ng court, yung non-stop ko sa pag-receive ng bola, sa pagkuha ko ng bola, sa pag-agaw sa mga ka-teammates ko. Alam yan nila. And siguro masyado kong trinabaho yung sa likod, yung which is yung floor defense. Mas lalo kong sinipagan, mas lalo kong inangkin yung court, ganun. Ayun siguro. Kumbaga pure hard work Yes. na nakikita mo yung resulta na ngayon. Mm. Okay, so Vince, with AEP Cavstar, sobrang dami mong solid games, especially pagdating sa receptions. Pwede mo bang i-describe sa amin kung saan naging performance mo? Siyempre, sobrang saya kasi yung performance ko sa AEP Cavstar ay hindi madali sa akin kasi siguro mas challenging siya kasi yung mga kasama ko rin sa loob ng court, may mga bata akong kasama. So yun, siguro ginamit ko na lang siguro yung lahat ng mga experience ko sa iba't ibang team and sa mga natutunan ko sa national team. Siguro mas shinare ko yung mga knowledge na natutunan ko sa kanila. And sobrang saya dahil yung performance ko nga maayos naman yung kinalabasan. Vince, sa mga game mo, maabot ka ng 15 to 25 excellent receptions and sobrang gandang performance nun. Ano ba yung mindset mo every time na ganun ka ka-busy sa court? Well, ang mindset ko talaga is, una sa lahat, pagdating sa receive, talagang sasakupin ko yung buong court na parang hindi ko na sila papahawakan ng bola na sige, pumalo na lang kayo dyan, ako na yung re-receive. Parang ganun yung nasa mindset ko eh. Hindi naman siya sa, hindi siya tawag dito, parang nagsasarili. Parang more on, ayun yung way ko para makatulong sa mga ka-teammates ko. Para mas mapadali na lang din sa kanila yung trabaho nila. And mas magampanan ko yung trabaho ko, which is yung libero. Kumbaga, focus ka doon sa kung ano talaga yung role mo Yes. para yung as a team na performance mo ay mapaganda ka. Yes. Pero ito, nabanggit mo kanina na meron kang mga bagong mga ka-team na, meron mga bata, and ikaw tinuturo mo yung experience mo sa kanila. Kumusta yung adjustment mo with Cavstar? Naging madali naman siya, to be honest, kasi yung mga bata na nandun, open din sa gusto rin matuto. So, ayun, lahat ng pag-a-adjust, lahat ng suggestion namin, ina-adapt lang naman nila. And yun yung maganda sa kanila. Madaling matuto talaga. Pero ito, bilang libero, nabanggit mo nga kanina na hindi ka scorer, pero sobrang crucial ng role mo inside the court. Paano mo ni-embrace yung ganung klaseng responsibility? Siguro mas iniisip ko na lang na
ayusin yung trabaho ko sa likod ng court. Kahit na hindi ako nakaka-score, kahit na more on assist lang, parang ganun, kumbaga sa ML, parang assist lang ako eh, ganun. Parang kahit hindi ako nakaka-score, point pa rin ng team yon na parang syempre may tulong pa rin ako kahit papaano. Ganun. Pero ano ba yung masishare mo sa amin na parang mahalagang skill ng isang libero na hindi masyado napapansin ng mga fans? Siguro yung pagiging being libero, siguro yung pagiging positive mo sa loob ng court. Hahawaan mo yung mga ka-teammates mo ng good energy. Yung kahit na tambak kayo, hindi mo sila para i-down, more on i-lift up mo sila. And ayun, kailangan ikaw yung number 1 na makulit sa loob ng court para syempre kahit papaano yung pressure nyo ay hindi yung matataranta. Alam mo yun, parang at least kahit papaano, kalmado pa rin, ganyan. Mahalaga pala yun, no? Kasi nakikita natin yung mga volleyball player, talagang magte-tiktok, iba yung kulit talaga. Kumbaga, mahalagang part pala siya nung Yes. chemistry niyo as a team. Kasi doon yung makikita na paano niya handle yung pressure, yung balance ba, and para hindi puro pagiging competitive, chill lang ba. Ganun, mahalaga pala talaga sa... Well, kahit na ganun ka kukulit or kahit may mga ganung eksena sa volleyball, andun pa rin yung focus eh. Parang kahit na mag-enjoy ka ng sobra, basta focus ka, yung pressure mo, ma-handle at ma-handle mo ng maayos. Thank you so much, Vince. Ito, nakwento mo sa amin, Spikers Turf, yung pro level. Ngayon naman, pwede ba natin i-share sa mga fans kung paano ka nag-start sa volleyball? Siyempre, yung bahay namin, tapat lang nun, court na agad. Okay. So, nung bata pa lang ako, kahit na sobrang tirik yung araw, talagang maglalaro ako. Kahit pustahan lang namin, ice water, ganyan, 5 piso. Talagang ilalaro namin yan. Tsaka, unang nagturo sa akin yung kuya ko talaga sa paglalaro ng volleyball. Since grade 3 ako, siya na agad yung una kong naging mentor. Kaya yun. Pero, libero na ba agad yung position mo nun? And paano mo minahal yung position along the way? Well, nung elementary ako, una spiker tsaka setter yun. So, parang meron kasi sa volleyball, parang 4-2 yung laro. So, pag nasa harap ako, spiker ako. Pag nasa likod na, magsiset ako. Parang ganun yung role ko naman, nung elementary. Kailan ka nag-start maging libero? Libero? High school. Since nung grade, grade 8, sa ako kasi nung grade 7, nag-setter pa ako nun eh. So, nung grade 8, doon ako nag-full na libero talaga. And kumusta naman, paano mo minahal yung position and role mo na yun? Well, sa simula, hindi madali. Kasi, syempre, sa pagiging libero, kailangan aggressive ka eh. Sa lahat ng bola, kailangan mag-dive ka, umiga ka. Kailangan hindi ka uuwi na hindi madumi ang jersey mo. Yung ganun ba? Parang, syempre, iba yung, yung trabaho na ibinibigay mo as a libero. Adjustment. Pero ito, from FEU, Tamaraos to pro level and national team, of course, naglalaro ka for national team. Ano na ba yung mga natutunan ng isang Vince Lorenzo? Well, marami na akong natutunan. Siguro, sa bawat team na napupuntahan ko, sabay-sabay ko na silang, parang, kumbaga, meron akong mga bagay na pwede kong gawin, pwede kong pag-switchin yung mga tinuturo sa akin sa national team, sa FEU, sa Signal, sa AEP, mga ganun. Marami na akong natutunan sa kanila. And yun naman yung yung maganda doon na kapag tinuturuan ka pa lang ng bagong team na napuntahan mo, syempre yung mga previous na natutunan mo, i-set aside mo muna. I-adapt mo muna yung tinuturo sa'yo. And then after nun, mas maganda na pagsabayin mo lahat ng mga natutunan mo. Kung ano yung mas effective sa game na yun, kung ano yung mas effective sa sa sistema na na-adapt mo. So kung
paano ka magsalita. Feel ko it's about experience, no? Yes. Na-experience mo sa FEU, na-experience mo sa former teams mo, na-experience mo sa national team. And it's you na strategically, i-adapt mo, i-apply mo dun sa kung paano ka maglaro. Pero ito, Vince, you've won multiple awards and championships. May pressure ba for you every time na naglalaro ka? May ano po? May pressure ba? Siyempre, hindi mawawala yung pressure as an athlete kasi, yun nga, kailangan lang talaga marunong ka mag-handle ng pressure mo. Ayun nga, siyempre, number one, mag-enjoy ka, huwag kang masyadong maraming iniisip. Alam mo yun? Kasi, at the end of the day, yung skills mo, andun eh. Andun na yun eh. So, ang ipapractice mo na lang yung mental toughness mo sa loob ng court. So, malaking epekto kasi yun sa kung paano ka mag-perform. Yes. Pero Vince, pag-usapan naman natin ang iyong performance sa national team. So, bilang bahagi ng Alas Pilipinas, kumusta naman? Anong pakiramdam to represent the Philippines? Well, sobrang saya kasi yun nga, na-recognize ako na maglaro sa Alas Pilipinas. And sobrang saya ko kasi yung mga idol sa volleyball, mga ka-teammate ko sa national team. Kaya yun, sobrang saya lang. And grateful ako sa mga opportunity na dumarating. Anong difference ng paglalaro sa local and sa international level? Siguro sa paglalaro ng international level, high level na maglaro eh. Parang sa sobrang bibilis ng bola nila, parang hindi ka na nakakakilos sa pagdepensa. So, ang tinuturo talaga namin sa national team is mag-stay ka lang kung saan ka abutan ng bola. Ganun, kasi sobrang bilis na ng mga galawan sa loob ng court eh. And siguro sa local, well, nakakasabay-sabay naman na eh pagdating sa laruan. So, ang akin na lang siguro, yung mindset ko, hindi naka-base sa kung sino yung kalaban ko. Siguro, mas mag-base ako sa kung paano ako mag-perform. Yan. Parang all out pa din. Ganun. Okay, iba yung level ng competitiveness eh, no? Pero at the end of the day, kailangan best effort ka. Yes. Every time mag-perform. Pero ito naman, Vince, sa tingin mo, meron ka pa bang inaay na gustong paglaruan na international level? Kasi nakapaglaro ka na sa FIVB. Diba? So meron pa ba? Sa international. Oo, international. Ano ba? Well, nakalaro naman ako sa Worlds. So, Oo, sa Worlds eh. siguro ang akin, kung papalarin man ang Pilipinas, syempre, hindi ka pa ba sa Olympics? Oh, Sa BNL, Olympics. yung mga ganyan. Syempre, mangarap pa tayo ng malaki, di ba? Well, ang kaakibat naman nun is talagang pagtatrabahuan. Tama. And speaking of pagtatrabahuan, kumusta na ba ang Alas Pilipinas team ngayon? Nasaan na ba tayo? Sa ngayon, i-schedule pa yung training namin kasi yung mga ibang players siguro wala pa hindi pa tapos sa UAAP, ganyan. Siyempre, well, yung iba naman yung mga tapos na sa Spikers Turf. Siguro kami yung mga unang magte-training muna, ganyan. Pero nag-start na. Hindi, sasabihan pa lang naman kami. Dapat kahapon, kaso nung Monday, kaso na-resked eh. Gawa nung game 3 ata ng Spikers Turf. So yun, binigyan siguro muna kami ng time to bakasyon, gano'n. Okay, pero ito, Vince, pag-usapan naman natin next level volley camp. From player, isa ka ng coach naman ngayon for grassroots. Kumusta? Ano ang nangyayari ba dun sa camp? So, sobrang saya na nakakatulong ako sa mga bata na mag-share sa kung ano yung mga natutunan ko. And hindi siya madali, oo. Kasi talaga mahirap mag-coach eh. Alam mo yun, pag yung mga bata, matitigas ang ulo, yung mga ganon. Pero kailangan, doon na-test yung patience mo eh. And yung pagiging maturity mo sa loob ng court. Na kahit ganito yung mga bata na tinuturuan mo, alam mo pa rin kung paano i-handle yung mga ganong bagay. And sobrang saya na kasama ako sa next level as a coach. Ano bang fulfilling part ng pagiging coach ngayon? Well, siguro for me, yung magagawa nila yung mga tinuturo mo, ayun na siguro yung fulfilling na part
as a coach. Kasi ayun naman yung ano eh, yung tawag dito, ayun yung, ano tawag dito? Go. Ayun yung dahilan kung bakit nagtuturo ka eh. Yung ma-adapt nila kung ano yung tinuturo. Pero ito, as bilang libero, ano ba sa tingin mo yung dapat na matutunan or important skill na matutunan nila early on? Siguro, every training, kailangan nilang mag-work hard. So, bata pa lang sila, dapat aggressive na sila na mag-improve sa volleyball. And yun nga, kailangan maging ano siya, every time, every day, every training, dapat competitive siya. Hindi lang sa mga katimid, dapat sa sarili niya. Ganon. Para kasi syempre, dun mo matetest eh, kung paano ka mag-improve. So, ayun siguro yung, yung kailangan na skill na, for me, na matutunan nila. Okay. Thank you so much, Vince. Thank you so Last much. na lang message mo para sa mga aspiring volleyball player, lalo na sa mga libero. Go ahead. Hello sa mga aspiring volleyball player, especially sa libero. Ituloy nyo lang yung ginagawa nyo sa paglalaro ng volleyball. Huwag kayong titigil. And most especially, kailangan yung effort nyo as an athlete dapat andon. And yun lang, maging humble palagi. And sumunod sa mga taong mas may experience na sa paglalaro ng volleyball. Ayan. Thank you so much, Vince. Thank you. Maraming salamat. Thank you sa pagpapaunlak sa amin sa panel. Una nating sinubukan sa one-on-one session with Coach Vince ang pagdig sa volleyball. At syempre, pagkatapos ng ating kwentuhan, tuturuan tayo ni Coach Vince kung paano nga ba ang mga basics sa volleyball. So, ready ka na ba, Coach? Ready? Okay. Gisa ka na ng bola. So, kailangan, pag magdig ka, yung right foot forward, then naka-bend. And then yung kamay mo dapat nasa gitna ng paa mo. Yeah. Again. Good. Isa pa. Sige lang. Good. Up. Up, pataas. Dito tumatama, oh. Saan Dapat dito. Dito? Yan. Good. Pataas, pataas. Isa pa. Okay, isa pa. Up. Kat, nahihirapan na ako. Tignan niya, guys. Sunod naman nating natutunan ang pagsiserve ng bola. So, pag mag-serve ka, kailangan, ito, papatamain mo. I-lift mo lang ng konti yung bola, then serve. Ayan, oh. Yan. Try. Walang proper, ano? Ayan. Tama yan. Yan. Malakas. Para may mas lakas. Ay, para mas malakas. Ano mo, parang lagyan mo ng swing yung kamay mo and then pa-forward tong left. Yan. Pag ganyan, no? Ayan. Yan. May movement. Hindi na sarili ano yung parang ano lang, parang ganyan ako. Yan. Ano una? Kahit ano? Oo, ganyan ako. Ulit nga. Sige, pataas. Ayan. Yan. Pero para may timing ka, huwag masyadong mataas yung agis. Okay. So, kailangan pag-swing, kahit ano lang, mababang ano lang. Parang ganyan. Masyado mataas. Oh, dito Sorry. tumama. Dito Dapat dapat. dito. Oops. Pataas.
Yan. Konti pa. Yan. Mas better. Ay, sorry! Nakapwesto ka na agad, nakaganto ka na agad. Ah, Yan. Sorry. Tataas. Basta lagi mo lang isipin kung saan mo papatamaan yung bola. Dikit sa'yo, dikit sa'yo. Sige pa, sige pa. Paa, yung paa. Yan, di ba? Okay, thank you so much, Coach Vin, sa pasensya mo at sa maikling tutorial with me. Ngayon, last na lang, invite them to join Next Level Volley Camp. Go ahead. Hello everyone, I'm inviting you to join Next Level Volley Camp para kasama niyo din yung mga professional athlete na coaches na ngayon, katulad namin. Sana makasama namin kayo sa camp namin. At maraming salamat din sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Marami pa tayong pinagpapahati na tiyak, pumupulutan ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Ako po si Mili Borja. Hanggang sa susunod na linggo, kwento ng atletang Pilipino dito lang sa DZRH TV, Match Point.